Ramdam ang init ng tensyon sa loob ng sala. Halos lumitaw ang mga ugat sa leeg ni Leslie habang dinuduro si Melanie. Ang bawat salita niya ay parang latay na humahagupit sa katahimikan ng bahay. Napaka-user mo rin, ano? Bulyaw ni Leslie. Una, kinuha mo ang loob ng mama ko. Para ano? Para maawa siya ng husto sa'yo? At makuha mo ang lahat ng gusto mo sa kanya? Pati ba naman si Jason lalandiin mo? Ha? Sinasabi ko na nga ba, Melanie? May kati ka ring tinatago. Tama na, Leslie. Sobra ka na. Awat ni Marisa. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at awa. Umiling si Melanie. Pilit na pinapatibay ang sarili kahit nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Mali ang iniisip mo. Wala akong balak na agawin ng anumang meron ka. Kailanman hindi ko naisip na manakit o kumuha ng hindi sa akin. Dahil sa sobrang panggigigil, hindi na nakapagpigil si Leslie. Sinugod niya si Melanie at mabilis na hinablot ang damit nito sa likuran. Susubukan sana siyang awatin ni Jason, pero huli na. Sa lakas ng paghila ni Leslie at sa pagpupumiglas ni Melanie, narinig ang malakas na pagkapunit ng tela. Napasinghap ang lahat. Tumambad ang maputing likuran ni Melanie. Pero hindi ang hubad na balat ang nakakuha ng kanilang atensyon, kundi ang isang malinaw at matingkad na hugis pusong birthmark na nakaukit doon. Biglang huminto ang mundo para kay Marisa. Ang galit ni Leslie napalitan ng pagkalito. Habang si Jason naman ay napako sa kinatatayuan. Naalala ni Leslie ang kwento ng kanyang ina noong bata pa siya. Isang kwentong akala niya, isa lamang alamat. Ang tunay na anak ni Marisa na nawala noong sanggol pa lamang ay may marakang puso sa likod. Saan? Halos hindi lumabas ang boses ni Marisa. Humakbang siya palapit, ang mga mata nakatitig lamang sa markang yon. Saan galing ang nasa likuran mo? Napasok ka ba? Agad na tinakpan ni Melanie ang kanyang likod. Ang mukha niya ay puno ng hiya at takot. Lumayo siya ng kaunti. Nandito na po ito, simula nung pinanganak ako. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Humagulgol si Marisa, isang iyak na puno ng pangungulila at pagsisisi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay para haplusin ang mukha ni Melanie. Pero umatras ang dalaga. Anak! Bulong ni Marisa sa gitna ng hikbi. Ikaw ang nawawala kong anak. Literal na napatulala si Melanie. Sa isang iglap, ang mundong kinagisnan niya bilang isang ulilang nakikipagsapalaran ay gumuho para palitan ng isang katotohanang hindi niya alam kung paano tatanggapin. Bilisan niyo! Nariyan na yung bruha! Isang malakas na sigaw ng batang lalaki ang bumasag sa ingay ng palengke. Kumaripas sila ng takbo. Tatawa-tawa habang may hinahabol ng tingin. Napakunot ang noo ni Jason. Kakatapos lamang niyang mamili ng mga sariwang gulay para sa kanyang restaurant nang nahagip ng paningin niya ang isang babaeng pulubi. Nakaupo ito sa gilid, marungis at nanlilimos. Limos po, kahit piso lang, panglamang tiyan lang po. Mahinang sambit ng babae. Pero sa halip na barya, mga bato ang sumalubong sa kanya. Pinagbabato siya ng mga bata habang humahalakhak ang mga ito. Napailing na lamang si Jason sa kawalan ng disiplina ng mga kabataan ngayon. Uy, ayusin niyo ang paghagis! Sa pool dapat! Sigaw pa ng isa. Ang dumi at ang baho! Huwag niyo silang lapitan!
Yak, baka mahawa pa kayo ng kung anong sakit. Lalakad na sana si Jason palayo dahil dumarag sana ang mga tao. Pero isang malakas na kalabog ang nagpatigil sa kanya. Nakita niya ang babaeng pulubing nakasubsob sa semento. Sinadya siyang banggain ng isang ali na nagmamadali. Umalis ka nga rito! Ang baho-baho mo na! Ang dungis-dungis mo pa! Nakaharang ka pa sa daan! Mahiya ka naman sa sarili mo! Pagtataboy ng ali. Doon na nag-angat ng tingin ang babae. At sa isang saglit, parang huminto ang paligid para kay Jason. Nagtagpo ang kanilang mga mata at laking gulat niya nang makita ang kakaibang kulay ng mga mata nito. Kulay abo, isang kulay na tila may tinatagong malalim na kwento. Akmang kakalad ka rin na sana ng ali ang babae para tuluyang paalisin nang humarang si Jason. Tao rin po siya. Huwag naman ninyong tratuhin na parang hayop. Seryosong saad niya. Ako na po ang bahala sa kanya. Seryoso niyang paliwanag. Sa kainabot ni Jason ang kamay ng dalaga. Kahit marungis, hindi siya nagatubiling hawakan ang babae para tulungang makatayo. Ramdam niya ang panginginig nito. Sino ka? Saan mo ako dadalhin? Takot na tanong ng babae habang hinihila siya ni Jason palabas ng magulong palengke. Ako si Jason. Don't worry. Hindi ako masamang tao. Gusto mo bang mabago ang buhay mo? Gusto mo tulungan kita? Ano namang maitutulong mo sa isang katulad ko? Trabaho. Mabilis niyang sagot. May kakilala ako na nangangailangan ng kasambahay sa farm nila sa probinsya. Kung hindi ka mapili, kaya kitang ipasok doon. Dahan-dahang tumango ang babae. Tila nakakita ng liwanag sa gitna ng dilim. Anong pangalan mo? Melanie. Ako si Melanie. Dahil bagong linis ang kotse ni Jason at ayaw niyang mahaluan ng amoy ng palengke, pinasakay niya si Melanie sa isang taxi at binigay ang address ng kanyang apartment. Muntikan pa silang harangin ng guard. Pero dahil kilala si Jason bilang owner ng isang sikat na restaurant, nakalusot sila. Welcome ka rito at feel at home ka. Pero bago ang lahat, maligo ka na. Magpapadala ako ng mga damit para sa'yo. Kailangan kong umalis saglit para sa business ko. Saan ka pupunta? Bakit mo ako iiwan? Magkakasunod na tanong ni Melanie. Bakas ang kaba. Paano kung pagnakawan kita rito? Natawa ng bahagya si Jason. Wala namang gaanong mananakaw rito na hindi ko kayang palitan, no? Isa pa, ibibilin kita sa guard. Hindi ka rin naman mukhang magnanakaw. Doon lang bahagyang umiti si Melanie. Sige, salamat sa lahat at ingat ka. Nabigla si Jason. Ang formal ng pananalita nito. Hindi ito tunog pulubi. Bukod sa kulay abong mata, mas lalong naging interesado si Jason sa tunay na pagkatao ni Melanie. Pag-alis ni Jason, agad na sumabak sa banyo si Melanie. Ilang linggo na rin siyang hindi nakakaligo ng maayos. Pagkatapos ng mahabang pagbabanlaw, tumingin siya sa salamin. Natigilan siya, nawala ang dumi at libag, at lumitaw ang tunay niyang anyo. Puting-puti ang kanyang balat at kitang-kita ang ganda na matagal nang naitago ng uling at alikabok sa kalsada. Napakagandang apartment. Siguro sobrang yaman ni Jason. Gwapo na, mabait pa. Bulong niya sa sarili. Bahala na. Ang mahalaga kailangan kong mabuhay. Gutom na ako. Tinungo niya ang kusina at laking gulat niya nang makitang punong-puno ng masasarap na ingredients ang refrigerator ni Jason.
Dahil hindi nakapag-almusal sa palengke kanina, nagsimula na siyang magluto, umaasang hindi magagalit ang lalaking nagligtas sa kanya. Pagkabukas ni Jason ng pinto ng kanyang apartment, isang masarap na amoy ng niluluto ang sumalubong sa kanya. Nadatnan niya si Melanie sa kusina, katatapos lamang maghain. Halos hindi naman makapaniwala si Jason sa nakikita. Ang marungis na babae sa palengke kanina, ngayon ay mukhang anghel na nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kusina. Umupo si Jason sa tapat niya para saluhan ito sa pagkain. Katahimikan ang namayani sa simula, hanggang sa si Melanie na ang bumasag nito. Alam ko, curious ka kung bakit ako naging pulubi. Baka iniisip mo, pinanganak na akong ganito. Pero mas curious ako, bakit mo ako naisipang tulungan? Hindi agad nakasagot si Jason. Titig na titig siya sa mga mata ni Melanie. Ngayong malinis na ito, mas lalong lumitaw ang ganda nitong taglay na natabunan lang pala ng dumi kanina. May trabaho ako dati. Na-frame up ako sa opisina. Tapos pinalayas ako sa tinitirahan kong kondo. Wala akong matutuluyan. Walang pera. Ang ending, sa kalsada ako pinulot ng ilang buwan. Yung paraan ko ng pagsasalita, siguro dala na rin ng hirap. Mahirap ma-zero balance, Jason. Tanging buhay na lang ang meron ako. Kaya iniingatan ko to. Napatango si Jason, dama ang bigat ng pinagdadaanan ng dalaga. Wala akong masamang balak sa'yo. Mahilig lang talaga akong tumulong. Pero aaminin ko, ikaw lang ang pulubing dinala ko sa apartment ko. Nakikita akong may potensyal ka, Melanie. Pero katulad ng sabi ko kanina, ang maibibigay kong trabaho ay hindi rito sa Maynila. Uminom na muna ng tubig si Jason bago nagpatuloy. Sa probinsya kita ipapadala. Magiging kasambahay ka ng isang mayamang kakilala ko doon. May farm din ako sa lugar na yon. Kaya pwede mo ring i-monitor ang mga produkto ko ron. Kung okay lang sa'yo yung buong setup, pwede na tayong bumiyahe. Ngayon din. Nilunok ni Melanie ang pagkain at tiningnan ng diretsyo si Jason. Kahit galing sa hirap, bakas pa rin ang dignidad sa kanyang muka. Sige, walang problema. Taas noong sagot ni Melanie. Basta legal at marangal na trabaho, tatanggapin ko. Ayokong umasa lang sa limos habang buhay. Mabuti kung ganon. Sige, ubusin mo na yan at lalakad na tayo. Hindi na kumibo pa si Melanie at nagpatuloy na sa pagkain. Nararamdaman niya ang madalas na pagsulyap sa kanya ni Jason. Hindi ito yung malagkit na tingin ng mga lalaki sa kanto, kundi tingin na puno ng paghanga at pagtataka. Pagkatapos ng mabilisang paghahanda, kinuha na ni Jason ang susi ng kanyang sasakyan. Handa na silang iwan ang ingay ng syudad para sa isang bagong simula sa probinsya. Isang biyaheng magpapabago sa tadhana nilang dalawa. Nagsimula ang kanilang paglalakbay habang ang sikat ng araw ay unti-unti nang humahalik sa abot tanaw. Sa loob ng sasakyan ni Jason, tanging ang mahinang huni ng aircon at ang tunog ng gulong sa kalsada ang naririnig. Hawak ni Jason ang manibela nang may kumpiyansa, habang sa kanyang tabi, si Melanie, parang isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang sariling kaba. Ang lalim yata ng iniisip mo, Melanie. Pagbabasag ni Jason sa katahimikan, lumingon siya ng saglit sa dalaga. Kanina ka pa nakatingin sa labas ng bintana. Kung iniisip mo na baka nagkamali ka ng desisyon, sabihin mo lang. Pwede ba tayong umatras? Pwede kitang ihatid sa kahit saang probinsya, kung saan mo pa gustong pumunta. Humarap si Melanie sa kanya. Pilit ang isang ngiti.
Hindi naman sa ganon, Jason. Salamat Pero ang totoo, wala naman akong ibang pupuntahan Hindi ko nga alam kung saan talaga ako. Lumaki ako sa isang bahay ampunan na parang kinalimutan na rin ang pangalan ko. Nagsumikap lang ako. Nag-working student. Naging scholar para lang makatapos. Akala ko, kapag may diploma na ako, magiging maayos na ang lahat. Pero isang pagkakamali lang, isang frame up, nawala ang lahat sa akin. Pumuntong hininga si Jason, dama ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Melanie. Magkatulad pala tayo. Mag-isa rin ako sa buhay. Pumanaw ng mga magulang ko. Ilang taon nang nakakalipas. May mga kamag-anak nga ako. Pero parang mga stranger na rin kami sa isa't isa. Kanya-kanyang buhay. Kanya-kanyang problema. Kaya ba ganoon ka nalang kadaling tumulong sa akin? Dahil alam mo rin ang pakiramdam ng walang sandigan? Siguro. Pero higit sa lahat, ramdam kong hindi ka masamang tao at hindi ako nagkakamali sa pakiramdam ko. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nagbago ang tanawin. Mula sa matatayog na gusali ng Maynila, napalitan ito ng malalawak na palayan at mga dambuhalang puno ng mangga at akasya. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang bakal na gate. Pagbukas nito, bumungad ang isang magarang driveway na napapalibutan ng mga namumukadkad na bulaklak. Nandito na tayo. Bumaba si Melanie at halos malaglag ang kanyang panga. Sa harapan niya ay isang makalumang mansyon na gawa sa matibay na bato at kahoy. Ang arkitektura nito ay nagpapaalala sa panahon ng mga Kastila. Magara, elegante, at tila may sariling kwento. Kaninong mansyon to, Jason? Parang sa pelikula lang ako nakakakita ng ganito. Kay Doña Marisa de Villa ito. Siya ang tinuturing kong pangalawang ina. Matibay ang samahan ng pamilya namin noon pa man. Huwag kang matatakot sa laki ng bahay. Mas malaki ang puso ng mga nakatira rito. Habang naglalakad sila patungo sa main door, isang boses ng babae ang pumailan lang mula sa balkonahe. Jason, is that you? Oh my gosh! You're finally home! Isang magandang babae na halos kasing edad lamang ni Melanie ang patagpong lumapit sa kanila. Si Leslie. Agad nitong niyakap si Jason ng mahigpit. Oh, 3 taon, Jason. 3 taon kang hindi nagpakita rito. Nakakainis ka. Natawa si Jason at marahang tinapik ang likod ni Leslie. Pasensya ka na. Naging busy lang talaga ako sa restaurant sa Maynila. Pero heto na ako. Magbabakasyon na muna ako rito sa inyo. Kumalas si Leslie sa yakap at doon lang niya napansin si Melanie na nakatayo sa likuran ni Jason. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa, dahilan para muling mahiya ang dalaga. At sino naman to? Is she your girlfriend? Bakit hindi ka nagsasabi? Hindi Leslie. Siya si Melanie. Ito yung nabanggit ko sa tawag. Naghahanap si Tita Marisa, diba, ng bagong kasambahay. Melanie is hardworking person. I trust her. I see. Hello, Melanie. I'm Leslie, the one and only daughter of this house. Masayang bati niya, na tila nawala agad ang pagiging mapanuri. Maya-maya pa ay lumabas na rin ang isang matandang babae na may dalisay na aura, si Doña Marisa. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng otoridad na may kasamang pagmamahal. Jason, irog ko, salamat at nakauwi ka. Sabi ng Donya bago binaling ang tingin kay Melanie. Lumapit siya sa dalaga at hinawakan ang mga kamay nito. At ikaw ba ang batang tinutukoy ni Jason? Oh, napakaganda mo naman, iha. May kakaiba sa iyong mga mata. Parang nakikita ko sa iyo ang sarili ko noong kabataan ko. Naramdaman ni Melanie ang kakaibang init sa kanyang puso.
Ang boses ni Marisa parang isang hele na matagal na niyang hindi naririnig. Isang linggo sa mansyon, mabilis na lumipas ang mga araw. Si Melanie, unti-unting nakasundo ang mga tauhan sa mansyon, lalo na si Manang Jess, ang punong kasambahay. Tinuruan siya nito ng mga gawaing bahay mula sa pag-aayos ng mga antik na kagamitan hanggang sa paghahanda ng paboritong tsaa ni Doña Marisa. Naging malapit din si Melanie kay Leslie. Madalas silang magkwentuhan sa hardin, habang si Jason naman abala sa pag-aayos ng mga lupain sa kalapit na farm. Isang umaga, pumasok si Leslie sa kusina na tila balisa. Melanie, kailangan ko ng pabor. Malaking pabor. Ano yun, Leslie? Parang seryoso ka yata ah. May meeting kami ni Jason sa isang restaurant sa bayan. Kasi importante ito tungkol sa business expansion namin. Pero tumawag yung opisina ko sa SETI. May kailangan akong asikasuhin sa computer ng mabilisan. Pwede bang ikaw na lang muna ang sumalubong kay Jason doon sa restaurant? Ihatid mo siya rito sa bahay pagkatapos. Si Manong Edgar na ang magdadrive sa'yo. Pero hindi ba pwedeng hintahin na lang niya ako rito? No, Leslie. Maaga siya ron at ayaw na Jason ang pinaghihintay sa labas. Please, Melanie. Ika-cancel ko na sana pero alam mo naman si Jason. Minsan lang namang magkaroon ng oras yun para sa business. Sige na nga, please. Dahil sa kabutihang ipinakita ni Leslie sa kanya nitong mga nakaraang linggo, hindi na nakatanggi pa si Melanie. Sige Leslie, ako nang bahala. Yes! Thank you! You are a lifesaver! Masayang bulalas niya bago patakbong lumabas. Naiwan si Melanie na may halong kaba sa dibdib. Ito ang unang pagkakataon na makakasama niya si Jason nang silang dalawa lamang muli simula nang dumating sila sa probinsya. Hindi niya maipaliwanag pero may kung anong kaba siyang nararamdaman. Kabang hindi niya alam kung dahil ba sa takot o dahil sa isang bagay na unti-unti nang sumisibol sa kaniyang puso. Pagdating ng kotse sa tapat ng isang pamilyar na restaurant sa bayan, huminto si Manong Edgar. Dito na lamang kita hihintayin sa labas ha. Huwag kang magmadali. Sabi ng matanda na may kasamang tipid ng ngiti. Sige po, Manong, maraming salamat po. Sagot ni Melanie. Lumabas siya ng kotse at tinungo ang loob ng restaurant. Inilibot niya ang kanyang tingin hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang isang lalaking mag-isang nakaupo sa dulo. Ayon sa description ni Leslie, ito na siguro ang kaibigan nilang si Drake. Magandang umaga po. Kayo po ba si Drake? Agad na lumingon ang lalaki at natigilan ito nang makita ang dalaga. Yes, ako nga. Kaibigan ni Leslie. Ikaw ba ang susundo sa akin? Tumango si Leslie pero habang tinititigan niya ang lalaki, nakaramdam siya ng kakaibang pamilyaridad. Nagkita na ba tayo dati? Hindi niya mapigilang maitanong. Napakunot ang noo ni Drake, tila pilit na hinahalukay ang kaniyang alaala. Wait, ikaw ba yung masipag na assistant ni Kyle noon? Naaalala kita dahil sa gray mong matang kakaiba. Biglang nanariwa kay Melanie ang alaala ng nakaraang taon. Si Kyle ang huli niyang naging amo, ang taong nagpatalsik sa kanya dahil sa maling paratang. Naaalala ko na rin po kayo. Kayo po yung laging tumatambay sa opisina noon. Ano nga palang nangyari sa'yo? Tanong ni Drake na bakas ang pag-aalala. Nabalitaan kong pinalis ka. Hinahanap kita para sana sa business ko, pero bigla kang nawala. Halos 1 taon akong naging pulubi sa kalsada, Drake. Grabe ang napagdaanan ko. Hanggang sa natagpuan ako ni Jason at dinala sa mansyon na Leslie bilang kasambahay. Matapos ang kwentuhan, dinala ni Melanie si Drake sa mansyon. Masaya silang tinanggap ni Leslie.
At nang sumapit ang hapunan, naging sentro ng usapan ang nakaraan ni Melanie. Talaga? So hindi pala basta-bastang pulubi si Melanie? Bulalas ni Leslie habang kumakain sila. Pwede kitang ipasok sa kumpanya ni Mama, Melanie. May talent ka naman pala. No need, Leslie. Sa akin siya papasok kung sakaling gusto niyang bumalik sa opisina. Magkaibigan kami at kampante ako sa kanya. Biglang singit ni Drake. Wait. Seryosong singit naman ni Jason. Ang boses ay mababa pero may diin. Si Melanie ang magmomonitor ng farm ko rito. Ako ang unang nakipagkasundo sa kanya. Kaya mahihirapan kayong kunin siya sa akin. Salamat sa inyong lahat pero mananatili ako kung saan ako komportable. At sa ngayon masaya ako sa trabaho ko rito dahil walang kompetisyon. Biglang seryosong tumingin si Leslie kay Melanie at Jason. By the way, what do you think of us? Kami ni Jason? Napatigil sa pagsubo sina Drake at Melanie. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Drake. Wala nang parents si Jason at ang huling habilin nila, may kasal siya sa anak ni Mama. Ako lang naman ang anak rito. So it's like a fixed marriage. Ano sa tingin nyo? Tumingin si Melanie kay Jason pero nanatiling tahimik ang lalaki. Wala namang masama, lalo na kung gusto nyo rin ng isa't isa. Tanging naisagot ni Melanie. Kahit may kakaibang kirot, siyang naramdaman. Kinabukasan, katulad ng plano ni Leslie, nagpunta sila sa malawak na farm ni Jason para sa isang horse riding activity. Maaliwalas ang umaga, pero kabado si Melanie dahil hindi niya alam kung paano sumakay sa kabayo. Dito ka na lang sa akin, Melanie. Alok ni Jason habang nakaabot ang kamay nito. Napatingin si Melanie kay Leslie. Nag-aalangan na baka magselos ito. Pero tumango lamang si Leslie. Sige na, mas expert si Jason. Mas mahawakan kanya para hindi ka mahulog. Dahil sa pilit ng lahat, kumapit siya sa kamay ni Jason at sumakay sa likuran nito. Habang tumatakbo ang kabayo, ramdam ni Melanie ang lakas ng kapit ni Jason sa kanya. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nang hilain ni Leslie ang kanyang sariling kabayo papalayo, aksidenteng sumabit ang dulo ng damit ni Melanie sa isang panga ng puno. Dahil sa bilis ng takbo, napunit ang damit ni Melanie sa likuran. Napahinto ang lahat. Tumambad ang maputing balat niya kung saan malinaw na nakaukit ang isang hugis-pusong birthmark. Naroon din si Doña Marisa, nakakarating lamang sa farm para panoorin sila. Pagkakita sa marka, nabitawan nito ang dalang payong. Saan galing ang nasa likuran mo? Nanginginig na tanong ng Donya. Nandito na po ito simula nung sanggol pa ako. Humagulgol si Marisa at dahan-dahang lumapit. Anak, ikaw ang nawawala kong anak. Gulantang ang lahat. Si Leslie na biglang naging putla ang muka. Si Drake na hindi makapaniwala. At si Jason na mas hinigpitan ang yakap kay Melanie na tila ba ayaw na itong pakawalan. Hindi natin kontrolado ang mga mangyayari. Bulong ni Jason sa tenga ni Melanie. Nakatitig lamang si Melanie sa kawalan, habang ang mga luhang matagal na niyang pinigil sa kalsada muling dumaloy. Ngayon ay hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa katotohanang sa wakas, hindi na siya mag-isa. Wala nang pagpipilian pa si Melanie. Kahit may halong kaba, tinanggap niya ang nakaabot na kamay ni Jason at dahan-dahang sumampa sa kabayo. Ramdam niya ang init ng katawan ni Jason sa kanyang likuran. Isang presensyang nagbibigay sa kanya ng seguridad pero nagpapabilis din ng tibok ng kanyang puso. Sabihin mo lang kung hindi ka komportable, Melanie. Mahinang bulong ni Jason sa kanyang tenga. Ang mainit na hininga nito nagdulot ng kilabot sa balat ng dalaga.
Tumango lamang ang dalaga, hindi pa makahanap ng tamang salita habang pilit na ina-adjust ang kanyang posisyon. Okay lang ako, Jason. Salamat. Tara na! Mauuna na ako! Masayang sigaw ni Leslie habang pinapatakbo ang kanyang kabayo. Sumunod si Drake na halatang tuwang-tuwa sa bagong karanasan. Habang sina Jason at Melanie naman ang huling humabol. Dahan-dahan lamang ang takbo para hindi mabigla ang dalaga. Nagdesisyon silang lumabas ng farm para masulit ang ganda ng probinsya. Hindi sila nabigo. Bumungad sa kanila ang malawak na bukirin na kulay berde. Mga punong-puno ng buhay kung saan naglalaro ang mga ibon at ang langit na parang isang dambuhalang canvas ng puti at asul. Para kay Melanie, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kagandang tanawin na hindi kailangan ng barya o limos. Ang galing! Marunong na akong mga payo. Sigaw ni Drake na halos mag-echo sa buong paligid. Maya-maya, naramdaman ni Melanie na huminto ang kanilang kabayo. Bumaba si Jason at hinawakan ang tali nito. Imbes na sumakay, pinili ng lalaki na maglakad sa tabi ng kabayo, habang si Melanie ay nanatiling nakasakay. Oh, bakit ka bumaba? Tanong ni Melanie, nag-aalala na baka nabibigatan sa kanya si Jason. Baka kasi hindi ka komportable na may kasama ka sa upuan. Huwag mo na akong alalahanin. Sanay na akong maglakad dito at masarap naman ang hangin. Hindi mainit. Seryosong sagot ni Jason habang nakatingin ng diretso sa dinaraanan. Sa unahan, napansin ni Leslie na masyadong lumalayo si Drake sa grupo. Hoy, Drake! Huwag kang lumayo! Dito ka lang sa likuran ko. Baka makakita ka ng ahas dyan sa damuhan. May ahas dito? Kinakabahang tanong ni Drake habang mabilis na pinapalapit ang kabayo sa kanila. Marami. Huwag na kasing makulit. Para kang bata ngayon lang nakalabas ng selda. Asar ni Leslie. Grabe ka naman. Di ikaw nang may freedom noong bata pa. Sorry kung na-offend kita. Inaalala ko lang yung safety mo. Nasa pangangalaga kita rito, no? Seryosong bawi ni Leslie na nagpatahimik kay Drake. Naging masaya ang takbo ng kanilang horse riding. Nang makabalik sila sa farm, nadatnan nila ang kumpul ng mga manok na nagtatakbuhan. Ang lalaki naman yan. Masarap siguro yung gawing tinola, no? Komento ni Melanie. Naalala ang mga pagkain sa restaurant na dati niyang pinagtatrabahuan. Gusto mo? Pwede tayong magtinola. Kapag nakahuli si Drake ng isa, magluluto tayo. Agad na tumingin si Melanie kay Drake nang may pag-asa. Nako, Melanie. Ayos na ako sa horse riding. Manghuli ng manok. Huwag naman. Mahirap yan. Sige na, Drake. Para kay Melanie na, oh. Ang arte mo naman. Nang makita ni Drake na tila lumungkot ang ekspresyon ni Melanie, bumuntong hininga siya. Oo na, sige na. Kung di lang dahil sa ganda ng mata mo eh. Saad niya pero narinig ng lahat. Hindi nakapagsalita si Melanie. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Ang kulay abon niyang mata, palaging napapansin. Pero sa tuwing galing ito kay Drake o Jason, iba ang dating sa kanya. Nahirapan si Drake sa paghabol. Lumaki siyang mayaman kaya wala siyang kaalam-alam sa gawaing bukid. Ayusin mo. Baka matapakan mo at mamatay. Sigaw ni Jason. Ang bossy mo naman. Ikaw kaya rito. Pwede namang mangutos na lang sa mga trabahador eh. Bakit kailangan pang ako pa? Oo nga, Jason. Bakit mo ba pinapahirapan pa si Drake? Tiningnan lang ni Jason si Melanie. Isang tinging hindi maipaliwanag. Saka tumalikod at naglakad papalayo matapos utusan ang isang trabahador na manghuli ng manok. May kung anong lamig sa kilos ni Jason na hindi naintindihan ni Melanie. Heist, parang may galit yata sa akin yung si Jason.
Bulong ni Drake kay Melanie habang paalis na sila sa farm. Wala yon, mabait kaya si Jason, baka pagod lang. Mag-ice cream na lang kaya tayo para lumamig ang ulo. Bago pa makatutol si Melanie, hinila na siya ni Drake patakbo sa kanyang kotse. Nalagpasan sina Jason at Leslie. Habang namimili ng flavor sa shop, napansin ni Melanie na tinitigan lang siya ng matandang babaeng cashier. Pasensya ka na, miss. Bago ka lang ba rito? Opo, bago lang. Kilala mo ba si Don Fernando? Magkamukhang magkamukha kasi kayo eh. Kuhang-kuha mo ang kakaiba niyang mga mata. Yung kulay abo. Don Fernando? Wala po akong kakilalang ganun ang pangalan. Asawa siya ni Doña Marisa. Mababait silang mag-asawa rito. Akala ko nga anak kanila. Nagkakamali po kayo. Ang anak nila ay si Leslie. Kasambahay lang po ako ron. Talaga ba? Teka, ang sinasabi mo bang anak nila yung ampun niya? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Melanie. Ampun po si Leslie? Hindi na nakasagot ang cashier dahil may lumapit na ibang customer. Pagbalik nila sa mansyon, bit-bit ang ice cream, naging masaya si Leslie. Pero hindi mahagilap ni Melanie si Jason. Sa loob-loob niya, nagtatalo ang kanyang isipan. Kung ampon si Leslie, nasaan ang tunay na anak ni na Doña Marisa at Don Fernando? At bakit sinasabi ng lahat na kamukha niya ang pumanaw na Don? Sumapit ang gabi sa probinsya na tila may dalang kakaibang bigat. Naghapunan ang lahat sa mansyon. Masaya ang kwentuhan ni na Leslie at Drake. Pero nanatiling bakante ang upuan ni Jason. Hindi na nagtanong pa si Melanie kung nasaan ang lalaki. Kahit kanina pa siya hindi mapakali, iniiwasan niyang mahalata ni Leslie ang kanyang pag-aalala. Ayaw niyang mag-isip ito ng anumang mali siya, lalo na at alam niyang may kasunduan ang dalawa. Pagkatapos ng gawaing kusina, nagtungo si Melanie sa likod ng mansyon para tapusin ang paglilinis sa paligid ng swimming pool. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang marahang agos ng tubig. Gising ka pa? Gabi na. Napatalon ng bahagya si Melanie habang pilit na binabalik ang focus sa ginagawa. Ikaw? Ngayon ka lang nakabalik. May problema ba? Bumuntong hininga si Jason at tumingin mula sa malayo. Tila may malalim na pasaning tinitimbang. Kailangan kong may kasal kay Leslie para maisalba ang farm namin, Melanie. Yun na lang ang tanging alaala ng mga magulang ko na natitira sa akin. Maraming kwento ang farm na yon. Hindi ko kayang makita na mawala na lang sa amin. Kung ganon, bakit hindi mo na lang gawin? Mabait naman si Leslie, maganda, at sigurado akong matututunan mo rin siyang mahalin sa takdang panahon. Natahimik si Jason. Ilang minuto ang lumipas na tanging hangin lang ang namamagitan sa kanila bago siya muling nagsalita. Nakapag-decide na ako noon, Melanie. Handa na akong tanggapin ang kapalaran ko. Pero ngayon, umaatras na ako dahil may biglang nagbago. Sa totoo lang, dapat talaga akong ikasal sa anak nila Tita Marisa. Pero hindi kay Leslie. Dapat sa tunay na anak ni Tita. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Melanie. Ang mga impormasyong nalaman niya sa cashier kanina, tila nagkakaroon na ng hugis. Nasaan na ba ang totoong anak niya? Mabait si Tita Marisa at si Tito Fernando. Kilala at respetado sila rito. Pero noong mga anak si Tita, may kumuha sa sanggol. Nahuli ang sospek, pero huli na. Nailayo na ang bata at hindi na muli pang natagpuan. Hanggang ngayon, madalas sumalis si Tita para magbaka sakali. Masaya siya kay Leslie, pero aminin natin, iba pa rin kung sariling kadugo mo ang kasama mo. Kilala mo ba ang tunay nilang anak?
Meron ka bang natatandaan? Hindi eh. 1 taon pa lang ako noon, kaya wala akong memorya. Ang tanging nakilala ko lang ay si Tito Fernando at ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Melanie ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Sa isang iglap, naramdaman na lamang niya ang basang pisngi. Mabilis niyang pinahiran ang luha, pero huli na dahil nasa harapan na niya si Jason. Bakit ka umiiyak, Melanie? Pilit na tumawa ang dalaga, pilit na itinago ang emosyon. Hindi ko rin alam, siguro dahil lang sa malungkot mong kwento. Sana mahanap na ni Doña Marisa ang tunay niyang anak. Mahanap man niya o hindi. Hindi na ako magpapakasal pa kay Leslie. Sa kahit kanino, para lamang sa farm. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ang kulay abong mga mata ni Melanie tila kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang mga mata mo. Unang kita ko pa lang sa'yo sa palengke. Nabihag na ako. Hindi ako naniniwala sa love at first sight, Melanie. Pero pinatunayan mo sa akin na maraming posible sa mundong to. Ano bang sinasabi mo, Jason? Baka nakakalimutan mong napulot mo lang ako sa kalsada. Isa lang akong dating pulubi. Hindi ako nararapat para sa nararamdaman mo. Bakit mo ba pinapangunahan ng tadhana? Hindi ako magsasalita ng ganito kung di ako sigurado, Melanie. Handa akong kilalanin ka ng mas malalim kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Hindi na nakagalaw si Melanie nang dahan-dahan siyang yakapin ni Jason. Hindi siya lumaban. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Rinig na rinig niya ang mabilis at malakas na tibok ng puso ni Jason. Isang musikang nagpapatahimik sa lahat ng kanyang takot. Sumama ka sa akin sa Maynila pagkatapos ng bakasyong to. Yun lang ang pag-isipan mo ng mabuti, Melanie. Sasamahan kita. Humiwalay si Jason at marahang hinagkan ang noo ni Melanie bago ito tumalikod at pumasok sa loob ng mansyon. Naiwan ang dalagang tulala sa gitna ng kadiliman. Napahawak si Melanie sa kanyang dibdib. Bakit ganito? Bakit parang sasabog ang puso niya sa saya na may halong kaba? Mahal na ba niya ang lalaking nagligtas sa kanya? Pero paano ang pamilyang De Villa? Paano si Leslie? Napakakomplikado ng sitwasyon. Pero sa gabing yun, tila ang tanging malinaw lamang ay ang init ng yakap ni Jason na ayaw na niyang mawala pa. Kinabukasan, naging tahimik ang mansyon. Maagang umalis sina Leslie at Drake para sa isang lakad sa bayan, habang si Jason naman nagtungo sa farm para asikasuhin ang mga trabahador. Tanging si Manang Jess at si Melanie ang naiwan sa loob ng bahay. Dahil maagang natapos sa kusina, sinimulan ni Melanie ang paglilinis sa malawak na sala. Habang nagpupunas ng mga kagamitan, napansin niya ang isang photo frame sa gilid ng piano na tila bahagyang nakababa o natabingi. Dahan-dahan niya itong inayos, pero nang mahagip ng kanyang paningin ang mukha ng lalaki sa litrato, napatigil siya. Asawa yan ni Doña Marisa, si Don Fernando. Uwi ka ni Manang Jess na kararating lamang mula sa kusina. Sa pagkakaalam ko ay may dugong Algeria ng pamilya niya, kaya kakaiba ang kanyang itsura. Sobrang mahal na mahal nila ang isa't isa. Tinitigan ni Melanie ang larawan. Hindi siya maaring magkamali. Ang mga mata ng lalaki, ang kulay abong mga mata na tila may lalim at misteryo ay eksaktong katulad ng sa kanya. Para siyang tumitingin sa isang salamin ng hinaharap o marahil ng kaniyang pinagmulan. Itabi mo na yan, Melanie, at pumunta ka na muna sa garden. Tulungan mo si Doña Marisa doon. Mukhang marami siyang inaasikaso. Tumangulang si Melanie at tinungo ang harap ng bahay.
Dooy bumungad sa kanya ang isang payapang tanawin, si Doña Marisa. May suot na gardening hat at masayang dinidiligan ang mga paborito nitong rosas at orchid. Ma'am, may maitutulong po ba ako sa inyo? Magalang na tanong ni Melanie habang lumalapit. Ma'am, may maitutulong po ba ako sa inyo? Magalang na tanong ni Melanie habang lumalapit sa matanda. Napalingon si Marisa at agad na sumilay ang isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Oh, Melanie, ayos naman na ako rito. Pero kung gusto mo ay pwede mo akong kwentuhan habang nagtatrabaho ako. Ano pong kwento ang gusto niyo, ma'am? Tanong pa niya habang kinuha ang ilang tuyong dahon sa paligid. Hindi kwentong pangbata, iha. Gusto ko sanang malaman ang tungkol sa'yo. Yung mga bagay na komportable kang ipamahagi sa akin. Ngumiti ng tipid si Melanie, pero may bakas ng lungkot sa mga mata. Wala naman po akong gaanong maikukwento sa inyo. Gaya ng nasabi ko, lumaki ako na kailangang magpursige. Nabuhay ako sa pag-asang bawat bukas. May dalang bagong pagkakataon. Kahit pagaano kabigat ang mga pagsubok na binabato sa akin. Napatigil si Marisa sa pagdidilig at seryosong tumingin kay Melanie. May kung anong init siyang nararamdaman sa puso sa tuwing kausap ang dalaga. Alam mo, Melanie, nakikita kong napakabait mong bata at napakatalino mo sa paraan ng iyong pananalita. Ano kaya kung ampunin kita? Gusto kong ako nang maging legal guardian mo. Gusto kitang pag-aralin at bigyan ng buhay na nararapat sa isang katulad mo. Naku, huwag na po, Ma'am Marisa. Ang bait niyo na po sa akin sa pagpapatuloy po dito at pagtrato sa akin ng maayos bilang tao. Kontento na po ako sa bagay na yun. Nagpapasalamat po ako sa offer niyo pero hindi ko po yata kayang tanggapin yan ng gano'n na lang. Bumuntong hininga si Marisa at hinawakan ang kamay ni Melanie. Ang haplos ng kamay ng matanda, tila pamilyar. Parang isang alaala ng panaginip na hindi na niya mahawakan. Huwag kang magmadali sa pagsagot, Melanie. Pero tandaan mo, mula nang makita kita, naramdaman ko na hindi ka lang bastang kasambahay sa bahay na ito. May puwang ka na rin dito sa puso ko. Natahimik si Melanie. Sa loob-loob niya, gusto niyang itanong ang tungkol sa nawawala nitong anak. Pero natatakot siyang muling buksan ang sugat ni Doña Marisa. Sa mga oras na yon, tila ang ihip ng hangin sa hardin ay may ibinubulong na sikretong malapit na niyang mabunyag. Alam ni Melanie na busilak ang kalooban ni Doña Marisa, pero hindi niya maatim na tanggapin ang alok nito. Buong buhay niya, lumaki siyang puro awa ang natatanggap mula sa ibang tao at pagod na siyang ituring na mahina. Marunong siyang lumaban, marunong siyang magbanat ng buto at ayaw niyang isipin ng iba na ginagamit niya ang kanyang sitwasyon para lamang makakuha ng pabor. Naiintindihan kita, Melanie, pero kung magbago man ang isip mo, maluwag ang aking mga kamay na tatanggap sa'yo. Magiging masaya ako na madadagdagan ng anak ko. Sa loob-loob ng Donya, ang alok niya ay hindi udyok ng awa, kundi ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Komportableng-komportable siya sa presensya ni Melanie. Sa bawat sulyap niya, sa kulay abong mga mata ng dalaga, tila nakikita niya ang buhay at kaluluwang matagal niya nang hinahanap. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan at banding buong hapon. Naaliw si Marisa sa mga simpleng kwento ni Melanie tungkol sa mga pangarap nito, habang si Melanie naman naramdaman ang init ng isang ina na kailanman hindi niya naranasan. Nagkasundo sila sa maraming bagay, mula sa pagluluto hanggang sa pananaw sa buhay. Nadatnan sila ni Leslie sa kusina habang masayang naghahanda ng hapunan. Bakit hindi si Manang Jess ang pinagluluto nyo? Bungad nito,
pilit na itinatago ang bahagyang pagkairita sa kanyang boses. Naku, alam mo namang nagluluto rin ako paminsan-minsan, anak. Pinagpahinga ko muna si Jess dahil nandito naman si Melanie para tulungan ako. Ang saya pala niyang kasama. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Leslie. Naging seryoso ang kanyang muka at tila may dumaang lamig sa kanyang mga mata. Mabuti naman kung ganon. Magbibihis muna ako para makapaghapunan na rin tayo. Tumango si Marisa pero hindi napansin ang pagbabago sa kanyang anak dahil muli siyang bumaling kay Melanie. Kitang-kita ni Leslie ang saya sa mukha ng kanyang ina. Isang sayang tila hindi siya ang dahilan. Tahimik siyang umalis sa kusina at umakyat sa itaas. Matapos ang ilang sandali, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng mansyon. Nagmula ito sa silid ni Leslie sa ikalawang palapag. Mabilis na lumabas ng kusina si Marisa, habang mabilis ding sumunod si Melanie sa likuran nito. Anong nangyari? Bakit ka sumigaw, Leslie? May nanakit ba sa'yo? Magkakasunod na tanong ni Marisa, bakas ang matinding pag-aalala. Mama, nawawala yung bracelet ko. Yung bigay mo sa akin last year. Naiiyak niyang saad habang ginugulo ang kanyang mga gamit. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin yun. Hindi ko mahanap sa kwarto ko. Bracelet? Okay, kumalma ka muna, anak. Melanie, tawagin mo si Manang Jess para tulungan kayong maghanap sa kwarto ni Leslie. Sabay na naghalughog si Manang Jess at Melanie sa bawat sulok ng silid, pero walang bakas ng gintong alahas. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, dumating sina Jason at Drake mula sa farm. Anong nangyayari rito? Tanong ni Jason. Agad na napansin ang tensyon sa mukha ni Melanie. Nawawala ang bracelet ko, Jason. Sa kwarto ko lang yun nilagay bago ako umalis kanina. Hindi mapakaling sagot ni Leslie. Mabilis na nag-utos si Marisa para mas mapadali ang paghahanap. Leslie at Melanie, dito tayo sa itaas maghanap. Manang Jess, isama mo sina Jason at Drake sa baba para tingnan kung nahulog ba doon. Binigay ni Leslie ang detalye. Isang mamahaling gold bracelet na may mga heart pendants na nakapalibot sa chain at may maliliit na diamonds sa bawat dugtong nito. Isang hiyas na hindi lang mahal ang presyo, kundi may malalim na sentimental value. Habang naghahanap, napansin ni Melanie ang matatalim na sulyap sa kanya ni Leslie. May kung anong kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Sa gitna ng katahimikan ng paghahanap, biglang tumigil si Leslie at hinarap si Melanie. Melanie, kanina ka lang naiwang mag-isa rito, di ba? Sa taas, habang naglilinis ka. Malamig na tanong ni Leslie na nagpatahimik sa lahat. Matapos ang ilang sandali ng nakabibinging katahimikan habang hinahalughog ang ikalawang palapag, bumaba sina Doña Marisa at Leslie ng bigo. Wala silang nakita. Sa ibaba, nadatnan nila si Manang Jess na tila balisa at hindi makatingin ng diretso kay Melanie. Nahanap niyo ba? Nagdadalawang isip na lumapit si Manang Jess. Nakita ko po pero nakita ko ang bracelet sa ilalim ng unan sa silid ni Melanie. Parang gumuho ang mundo ni Melanie sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Kasabay nito ay ang pagdating ni na Jason at Drake mula sa kusina na agad na naramdaman ang tensyong bumabalot sa sala. Ninakaw mo ang bracelet ko? How dare you? Pasigaw na sambit nito. Halos manginig ang buong katawan sa galit. Napailing naman ang dalagang si Melanie. Pilit na kumukuha ng lakas para magsalita. Nagkakamali po kayo. Hindi ko po magagawa yun. Bakit naman ako magnanakaw ng bracelet na ilalagay ko pa sa ilalim ng unan ko? Wala akong motibo para gawin yan, lalo na at napakabait niyo sa akin dito. Kung ganon, paano mo ipapaliwanag na ang bracelet ko nasa kama mo? Ano,
Naglakad mag-isa ang hiyas na yan papunta sa kwarto mo? Leslie, kumalma ka muna. Baka na-misplace mo lang. O baka may nagkamali lang ng lagay. Pakinggan muna natin ang paliwanag ni Melanie. Binibigla mo siya. Seriously, Jason? Kitang-kita na yung ebidensya. Siya pa rin ang kinakampihan mo? Ano to? Binibilog niya ba ang mga utak niyo? Mama, anong dapat gawin sa babaeng yan? Tiningnan ni Leslie ang kanyang ina, pero laking gulat niya nang makita ang awa at pag-aalinlangan sa mga mata ni Marisa habang nakatingin kay Melanie. Sigurado ako na may rason si Melanie, anak. Pakinggan muna natin siya ng mahinahon. Bagaman bakas ang lungkot sa boses ng Donya, galit namang binalingan ni Leslie si Melanie. I hate you! Matigas niyang sabi bago tumalikod at mabilis na tinungo ang kanyang silid sa itaas. Naiwan ng 4 sa sala. Tumingin si Marisa kay Melanie. Melanie, wala ka na bang ibang sasabihin? Wala na po, Donya Marisa. Seryosong sagot niya. Ang tinig niya ay hindi nanginginig kahit basag ang kanyang loob. Wala po akong kasalanan. Inosente po ako. Pero kung papaalisin niyo po ako rito dahil sa nangyari, wala pong problema. Aalis po ako agad. Di ako magmamakaawa dahil hindi ako guilty. Kung gusto niyo po, pagbayaran ko ang kasalanang di ko ginawa, gagawin ko para lamang matapos na to. Tinitigan ni Marisa ang mata ni Melanie. Wala siyang nakitang bahid ng pagsisinungaling, kaya naman napabuntong hininga na lamang ang matanda. Ang mahalaga ay nahanap ang bracelet. Ako na ang kakausap kay Leslie. Mauna na kayong kumain, sasabayan ko na lang siya mamaya. Nang makaalis si Marisa, agad na lumapit si Drake. Ayos ka lang ba, Melanie? Aalis na ako rito, Drake. Ayoko nang lumala pa ang gulo. Naranasan ko na ito noon. Ang mapagbintangan sa bagay na hindi ko ginawa. Ayoko nang masaktan pa sina Donya Marisa dahil sa akin. Pasensya ka na, Melanie. Gusto man kitang ilaban pero talagang sa kwarto mo nakita ko ang alahas. Hindi ko na rin alam kung ano ang paniniwalaan pero alam kong mabuti kang bata. Salamat po sa pagiging totoo niyo, Manang Jess. Bukas ka na lang umalis. Susubukan kong kausapin si Leslie. Kung wala rin akong magawa, ako mismong maghahatid sa'yo sa Maynila. May bakante akong apartment. Doon ka muna. Mabilis namang suhestyon na singit ni Drake, pero agad lang siyang sinamaan ng tingin ni Jason. O kaya si Jason ang bahala sa'yo. May kaibigan pala akong tutuloy doon. Bawi ni Drake, sabay pilit na tumawa. Hinila ni Drake si Melanie papunta sa kusina, habang si Jason ay umakyat para kausapin sina Marisa. Bakit ba ang hilig mong manghila? Inis na saad ni Melanie kay Drake. Nagpapahila ka naman eh. Saka hindi mo ba ramdam? Galit si Jason. Akala niya kasi meron akong gusto sa'yo eh. Ramdam kong may feeling sa'yo yung lalaking yun. Pero hindi lang niya maamin, Melanie. Pinapalayo niya ako sa'yo dahil nagsiselos siya. Drake, napaka-komplikado ng lahat. Tulungan mo kaya akong tumakas rito mamayang gabi. Tumakas? Huwag mong gagawin yan. Kumain ka na lang muna. Hintayin natin ang resulta ng pag-uusap nila sa itaas. Hindi na nagsalita pa si Melanie. Habang pinagmamasdan niya ang pagkain, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi niya hahayaan na maging dahilan siya ng pagkakasira ng pamilyang nagligtas sa kanya, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang muling pagbabalik sa kalsada. Sa kabilang banda, sa loob ng silid ni Leslie, kasalukuyan niyang kausap ang kanyang ina. Ramdam ang bigat ng hangin sa loob ng silid. Leslie, ano ba ang nangyayari sa'yo? Akala ko ba ay nagkakasundo na kayo ni Melanie? Bakit nangyayari to? Ma, hindi mo ba nakita? Magnanakaw yung babaeng yun. Kinuha niya lahat ng loob natin sa umpisa para makuha ang gusto niya. Kumalma ka nga, anak.
Mabait si Melanie. Bakit niyo po ba siya kinakampihan, ha? Ako ang anak niyo at hindi siya. O baka naman, talagang hindi niyo ako itinuring na parang tunay niyong anak. Dahil simula noong dumating yung Melanie na yan, dito, iba na yung atensyong binibigay mo sa kanya. Atensyon na kailanman, hindi ko natanggap mula sa'yo, noon hanggang ngayon. Anong sinasabi mo? Minahal kita bilang tunay kong anak. Ibinigay ko sa'yo ang lahat ng kailangan at gusto mo. Inaruga kita at tinuring na sa akin. Talaga po ba? Ma, hindi na ako bata. Alam ko na ayaw ni Papa sa akin, kaya umalis siya sa bahay na to. Ginawa ko ang lahat para maging proud kayo sa akin. Gusto ko lang naman ang atensyon ninyo eh. Nilapitan siya ng ina at niyakap ng mahigpit. Mabait at mapagmahal kang bata, Leslie. Kailanman hindi ka namin itinuring na iba. Hindi porket umalis ang papa mo, kasalanan mo na yun. Umalis siya dahil ayaw niyang malaman mo na may sakit siya sa puso at nagpa-surgery. Ayaw niyang maging pabigat sa'yo dahil gusto niyang mag-focus ka sa sarili mo. Bawat achievement mo ay alam niya at masaya siya. Kaunting panahon na lang makakasama na rin natin siya rito. Mas lalong naiyak si Leslie sa nalaman. Wala siyang kaalam-alam sa sakripisyo ng kanyang ama. Tahan na anak, kung talagang ayaw mo na kay Melanie, papaalisin ko siya rito. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Jason. Kung talagang papaalisin niyo siya, ako ang mag-aasikaso sa kanya. Bukas sa bukas, luluwas kami ng Maynila. Ano? Bakit mo pa siya sasamahan? Jason, kailangan kita rito. Leslie, hindi mo ako kailangan. Kung tungkol sa kasal, hindi kita pakakasalan dahil mahal ko si Melanie. Ayoko magsinungaling, lalo na't kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Isasakripisyo mo ba talaga ang farm para sa isang pulubing na pulot mo lang sa palengke? Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Melanie. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Leslie? Nagsiselos ka ba? Binigay naman namin ang lahat sa'yo ah. Sa tindi ng galit, mabilis na lumabas ng silid si Leslie at nilagpasan si Jason. Leslie, saan ka pupunta? Sigaw ni Jason habang humahabol pababa. Nang makababa sa sala, nakita ni Leslie si Melanie nakausap si Manang Jess. Ang galit na kanina pa kumukulo, tuluyan ng sumabog. Sinira mo ang lahat! Anong karapatan mo? Sigaw niya sabay sa bunot sa buhok ni Melanie. Napadaing naman si Melanie sa sakit. Mabilis namang inawat ni Jason si Leslie. Tama na, Leslie. Napaka-user mo rin ano? Bulyaw ni Leslie. Una, kinuha mo ang loob ng mama ko. Para ano? Para maawa siya ng husto sa'yo? At makuha mo ang lahat ng gusto mo sa kanya? Pati ba naman si Jason lalandiin mo? Ha! Sinasabi ko na nga ba, Melanie? Ikati ka ring tinatago. Tama na, Leslie. Sobra ka na. Awat ni Marisa. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at awa. Umiling si Melanie. Pilit na pinapatibay ang sarili kahit nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Mali ang iniisip mo. Wala akong balak na agawin ng anumang meron ka. Kailanman hindi ko naisip na manakit o kumuha ng hindi sa akin. Dahil sa sobrang panggigigil, hindi na nakapagpigil si Leslie. Sinugod niya si Melanie at mabilis na hinablot ang damit nito sa likuran. Susubukan sana siyang awatin ni Jason, pero huli na. Sa lakas ng paghila ni Leslie at sa pagpupumiglas ni Melanie, narinig ang malakas na pagkapunit ng tela. Napasinghap ang lahat. Tumambad ang maputing likuran ni Melanie. Pero hindi ang hubad na balat ang nakakuha ng kanilang atensyon, kundi ang isang malinaw at matingkad na hugis pusong birthmark na nakaukit doon. Biglang huminto ang mundo para kay Marisa. Ang galit ni Leslie napalitan ng pagkalito. Habang si Jason naman ay napako sa kinatatayuan. Naalala ni Leslie ang kwento ng kanyang ina noong bata pa siya.
Isang kwentong akala niya, isa lamang alamat. Ang tunay na anak ni Marisa na nawala noong sanggol pa lamang ay may marakang puso sa likod. Saan? Halos hindi lumabas ang boses ni Marisa. Humakbang siya palapit, ang mga mata nakatitig lamang sa markang iyon. Saan galing ang nasa likuran mo? Napasok ka ba? Agad na tinakpan ni Melanie ang kanyang likod. Ang mukha niya ay puno ng hiya at takot. Lumayo siya ng kaunti. Nandito na po ito, simula nung pinanganak ako. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Humagulgol si Marisa, isang iyak na puno ng pangungulila at pagsisisi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay para haplusin ang mukha ni Melanie. Pero umatras ang dalaga. Anak! Bulong ni Marisa sa gitna ng hikbi. Ikaw ang nawawala kong anak. Nagkakamali lang po kayo. Hindi po ako, imposible po ang sinasabi niyo. Sa isip niya, paanong magiging anak ng isang mayamang donya ang isang katulad niyang pulubi? Kamukhang-kamukha mo ang papa mo, Melanie. Sigurado ako at ramdam kong ikaw nga ang nawawala naming anak. Hayaan mong magpa-DNA test tayo. Kay tagal kitang hinanap at ngayon, tadhana na mismo ang muling naglapit sa atin. Parang umiikot ang kanyang paligid. Ang lahat ng impormasyong pumasok sa kanyang isip, ang pagkakahawig sa litrato ni Don Fernando, ang sinabi ng cashier sa bayan, at ang markang ito masyadong mabigat para sa kanya. Ilang sandali lamang, tumalikod siya at mabilis na tumakbo palabas ng mansyon. Melanie, bumalik ka! Sigaw ni Jason pero hindi na lumingon ang dalaga. Tinahak niya ang dilim ng gabi. Walang direksyon, walang dalang kahit ano. Ang gusto lamang niya ay lumayo muna. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero sa bawat hakbang niya, ang boses ni Marisa na tinatawag siyang anak ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Matapos ang ilang metrong pagtakbo sa dilim, nakaramdam si Melanie ng mga kamay na humawak sa kanya. Si Jason, hindi siya nito hinayaan makalayo. Hinila siya ni Jason at mahigpit na niyakap upang pakalmahin ang nagwawala niyang damdamin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Umiiyak na bulong niya sa dibdib ng binata. Alam kong labas ako sa pamilya niyo. Pero Melanie, huwag mong hayaan na maging sarado ang puso mo. Nagdusa ako, Jason. Inaamin kong sabik din ako sa pamilya ko. Pero nabuhay ako na wala sila. Nalampasan ko ang lahat ng hamon ng tadhana ng mag-isa lang. Bakit ngayon lang sila nagpakita? Ngayong hindi ko na sila kailangan. Hindi ka kailanman nag-iisa, Melanie. Huwag mong isipin na hindi mo kailangan ng pamilya. Dahil lahat tayo ay kailangan natin yon. Sagot ni Jason habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Hindi ako makakatayo rito kung hindi dahil sa pagiging pamilya ni na Tita Marisa at Tito Fernando sa akin. Ginawa rin nila ang lahat para mahanap ka. Hindi lang ikaw ang nagdusa. Mas lalong naiyak si Melanie. May katotohanan ang mga sinabi ni Jason, pero masyado siyang nabigla. Para makapag-isip ang dalaga, nagdesisyon si Jason na iuwi muna siya sa kanyang apartment sa syudad. Desidido si Jason na protektahan si Melanie, lalo na at unti-unti na niyang inaamin sa sarili ang nararamdaman para rito. Halos 2 linggo na ang lumipas. Isang hapon, nadatnan ni Jason si Drake sa kusina habang nilalantakan ang niluluto ni Melanie. Nandito ka na naman para kumain. Biro ni Jason. Grabe naman. Pasalamat niyo na rin sa akin to. Dahil ako ang taga-hatid sundo ng balita mo.
mula sa mga Devilla. Pairap na saad ni Drake habang puno ang bibig. Saka, kasalanan ko ba kung masarap magluto si Melanie? Tumabi si Jason kay Drake at seryosong nagtanong. Anong balita? Yun na nga, umamin na si Leslie na frame up niya lang yung tungkol sa kwintas. Humingi na siya ng tawad at tungkol naman sa DNA test. Bukas ang resulta. Sinabi rin sa akin ni Leslie na gusto kanyang kausapin Melanie. Aalis na raw siya at magpakalayo-layo. Bakit naman? Hindi ako galit sa kanya. Naiintindihan ko kung bakit niya ginawa yon. Nagpapasalamat pa nga ako sa kabaitan niya sa akin noon eh. Ay, ang bait mo talaga Melanie. Baka mapigilan mo pa siya. Huwag mong ipilit ang sarili mo kung labag sa loob mo. Kontra naman ni Jason na tila ayaw nang ma-stress pa ang dalaga. Huwag kang hadlang, Jason. Ikaw ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip yan eh. Kayo na ba? Nagsasama na ba kayo? Ano bang pakialam mo kung nagsasama nga kami? Pabalik na tanong ni Jason na may halong biro pero may paninindigan. Tumahimik na nga kayong dalawa? Jason, hayaan mo na si Drake. Kaibigan ko lang siya. Tumayo si Jason at lumapit ng sobrang lapit kay Melanie. Ako ba? Kaibigan mo rin bang tingin mo sa akin? Seryosong tanong niya habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Akmang itutulak siya ni Melanie pero hinawakan ni Jason ang mga kamay nito. Isang sagot lang, Melanie. Ayokong ipilit ang sarili ko kung ayaw mo sa akin. Hindi naman ako mananatili rito sa apartment mo kung wala lang. Oo, Jason. Gusto na nga rin kita. Pero ang dami pang gumugulo sa isipan ko. Ayos na sa akin yan. At least alam kong gusto mo rin ako. Ayos, ang lalandi nyo naman. Makaalis na nga lang. Nakasimangot na biro pa ni Drake. Sabay takbo sa sala, dala ang kanyang plato. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Pagkabukas ni Melanie, bumungad ang isang lalaking may katandaan na may mga matang kamukhang kamukha ng sa kanya. Tito Fernando. Gulat na sambit ni Jason. Jason, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bakit magkasama kayo ng anak ko sa iisang apartment? Galit na bungad ni Fernando. Po, inaalagaan ko lang po siya rito dahil wala siyang mapuntahan. Kung ganon, pakakasalan mo ba siya? Ayokong marinig na pakakasalan mo siya dahil lang sa kasunduan namin ng mga magulang mo. Kung hindi mo siya mahal, iuuwi ko na siya ngayon din. Pakakasalan ko po ang anak ninyo dahil gusto niya rin ako. Wala po akong dalang singsing ngayon kaya hindi ko pa siya matanong ng formal. Mabilis namang sagot ni Jason. Bumuntong hininga si Fernando at nilapitan si Melanie. Sa pagkakataong ito, hindi na umatras ang dalaga. Handang-handa na siyang harapin ang katotohanan. Ang laki-laki mo na anak. Patawarin mo sana ako kung naging pabaya akong ama. Kasalanan ko kung bakit ka nawalay sa amin dahil sa galit ng mga kaaway ko. Sana hindi pa uli ang lahat. Umiyak si Melanie at mabilis na niyakap ang kaniyang ama. Ramdam niya ang init at proteksyon na matagal niyang inaasam. Sigurado na po ba kayo na siya nga ang nawawala niyong anak? O lumabas na ang resulta ng DNA test? Lumaban ako sa sakit ko para lamang makita siya. Humiwalay sila sa yakap at pinunasan ni Fernando ang mga luha ni Melanie. Nasaan po si Tita Marisa? Yun nga ang ipinunta ko rito. Nasa opisina siya ni Leslie pero ayaw siyang kausapin ito. Baka naman anak, may magagawa ka ron. Anak, alam ko ang ginawa ni Leslie pero sana bigyan mo siya ng ikalawang pagkakataon. Mabait siyang bata. Ako na po ang bahala. Nakakausap sa kanya. Narating ni Melanie kasama si Jason at ang kanyang amang si Fernando ang dambuhalang gusali.
kung saan matatagpuan ang kumpanyang naitayo ni Leslie dahil sa sarili nitong pagsisikap. Si Drake ang nagmaneho para sa kanila, ngunit kaagad ding nagpaalam pagkababa dahil bibili raw muna siya ng ice cream. Isang paraan niya upang bigyan ng puwang ang pamilya sa gitna ng tensyon. Tinungo nila ang opisina ni Leslie. Katulad ng inaasahan, hindi sila gustong kausapin ng dalaga, maliban na lamang kay Melanie. Pumasok ang dalaga habang naiwan sina Jason, Fernando at Marisa sa labas. Naghihintay na may kaba sa dibdib. Pwede mo akong sampalin at sabunutan ngayon, Melanie. Hindi ako lalaban. Panimula ni Leslie pagkaupo nila sa may sofa. Ramdam ang pagod sa kanyang boses. Hindi ko gagawin yon dahil hindi ako galit sa'yo. Ginawa mo lang yun dahil nasaktan ka at naiintindihan ko yon. Sinabunutan kita at pinagsabihan ng masama. I framed you. Akala ko sinisira at inaagaw mo ang mga taong mahalaga sa akin. Pero ako pala ang gumagawa nun sa'yo in the first place. I'm sorry, Melanie. Hindi ko intensyong mangyari ang mga to. Huwag mong sabihin yan, Leslie. Nagkakasundo rin naman tayo sa maraming bagay bago ang lahat ng ito. Ayoko nang umalis ka pa o magpakalayo. Pamilya ka ni na mama at papa. Ganon din ako. Maging isang pamilya na lang tayo at magsimula muli. Alam mo, ang bait mo naman talaga masyado. Hindi ka galit sa akin. Kaya nagagalit na talaga ako sa sarili ko. Hindi kailangan na magalit ikaw sa sarili mo. Ang mahalaga, maayos natin to. Magkakaayos tayo. At mabubuo tayo. Bale, isusuko mo na ba si Jason? Mas nagkakilala kayo noon. At handa akong ipaubaya siya sa'yo, Leslie. Kung yun ang magpapanatili sa'yo rito. Bakit ko naman ilalaban ng taong ayaw sa akin? Matagal ko nang tanggap na kaibigan lang ang tingin sa akin ni Jason. Kilala ko siya. Ayos lang yun, Melanie. Mas bagay naman talaga kayo. Talagang mataas lang ang emosyon ko nung araw na yon. Kung ganon, Leslie, kalimutan na lang natin ang mga nangyari at magsimula ulit. Isama mo kami ni na mama at papa sa kung saan ka pupunta. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa amin. Please, Leslie. Ngumiti si Leslie, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Inaasahan kong sasabihin mo yan dahil alam ko namang mabuti kang tao. Salamat, Melanie. Pero kailangan ko munang magpakalayo sa ngayon eh. Hindi ibig sabihin yun na hindi na ako parte ng pamilya. Mahal ko kayo. Pero kailangan ko rin kasing mag-adjust sa mga nangyari. Hayaan mo munang sarili mo na makabawi ng panahon kina mama at papa. Sa tamang pagkakataon, babalik ako at tutuparin natin ang sinasabi mong magsimula muli bilang pamilya na magkasama tayong apat. Nalungkot si Melanie, pero nirerespeto niya ang desisyon ni Leslie. Alam niyang kailangan din ng dalaga ng oras para gamutin ang sariling sugat. Hihintayin kong pagkakataong yan, Leslie. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Paglabas ni Melanie sa opisina, agad siyang sinalubong ng nag-aalalang muka ng kanyang ina. Anong balita? Naayos ba? Hindi na ba siya aalis? Nilapitan siya ni Melanie at niyakap ng mahigpit. Hayaan na muna natin siya sa desisyon niya, ma. Nangako naman siyang babalik siya sa atin. Napaiyak na lamang si Marisa at niyakap pabalik si Melanie. Masakit pa rin para sa kanya na lalayo si Leslie dahil itinuring niya na ito na tunay na anak mula sa puso. Ngunit alam niyang malaki na ang dalaga at kailangan itong hayaan sa kanyang sariling paglalakbay. Sa isang sulok, nakamasid naman si Jason. Lumapit siya kay Melanie at hinawakan ang kamay nito. Isang tahimik na pangakong anuman ang mangyari at sino man ang umalis, mananatili siya sa tabi ng dalagang nahanap na ang kaniyang tahanan.
Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan hanggang sa naging isang buong taon. Ang sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghilom. Ang bawat isa ay nakahanap na rin ng kani-kanilang kapayapaan. Sa tingin mo ba, masaya kaya ang mga magulang ko kung nasaan mo na sila ngayon? Biglang tanong ni Jason habang nakatingin sa malawak at makulimlim na kalangitan. Oo naman, natupad mo ang lahat ng bilin nila, ang pakasalan ng anak ng pinakamatalik nilang kaibigan at ang magpatuloy sa buhay kahit anuman ang mangyari. Nasa hardin sila sa harap ng malaking mansyon ng mga De Villa sa probinsya. Ang Bermuda grass ay malago na. Sapat para maupo sila ng magkatabi habang ninanamnam ang sariwang hangin at ang katahimikan ng paligid. Paano kaya kung hindi kita noon pinulot sa palengke? Paano kung hinayaan lang kita na maging palaboy? Imposible naman yun. Kasi nga 'di ba, nahumaling ka kaagad sa ganda ko ng mga mata ko. Pangaasar pa niya rito sabay kurap-kurap sa harapan ng binata. Napatawa naman si Jason at akmang yayakapin ang dalaga nang mabulabog sila ng isang pamilyar na boses. Hoy! Saka na kayo maglandian dyan! Halina kayo! Kakain na tayo! Sigaw ni Leslie. Tumayo agad si Melanie at lumapit sa kanyang kapatid na busy sa ginagawa nitong drawing para sa plano ng kanilang kumpanya. Nakasunod naman sa kanya si Jason. Alam mo, Leslie, nagiging katunog mo na si Drake. Sa dinami-dami ng magugustuhan mo, siya pa talaga. Dagdag bang biro ni Jason. Grabe naman, ginawa niyo naman akong masama. Singit ni Drake na biglang sumulpot. Kung may love at first sight, may love is blind naman, no? Matapos ang isang taon sa abroad, umuwi si Leslie dahil ikakasal na sina Melanie at Jason. Si Leslie ang nagpresenta na maging wedding coordinator. Ang hindi nila inaasahan, mula sa abroad hanggang sa kasalukuyan, nakabuntot si Drake kay Leslie. May gusto pala ang loko sa dalaga. Noong una, galit na galit si Leslie. Pero dahil sa hindi matatawarang kulit at determinasyon ni Drake, tuluyan na ring nahulog ang kanyang kalooban. Kung kinandado mo na sana siya at hindi na hinayaan pang makasunod sa akin sa abroad, ayos na sana ang buhay ko ngayon. Paerap na saad ni Leslie, pero bakas ang ngiti sa kanyang labi. Talaga ba? Pwede ko namang gawin yan ngayon eh. Huwag naman, baby loves. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Pabebeng hirit naman ni Drake kay Leslie. Inaalagaan naman kita at minahal lang totoo. Sabi mo mahal mo rin ako tapos ipapakandado mo ako. Napahagalpak ng tawa si Melanie sa pagiging pabebe ni Drake. Talagang magkaiba ang ugali ng dalawa, pero sila ang naging perfect match. Heist, tigilan mo na yung kaganyan mo, Drake. Baka bawiin ko yung anak ko sa'yo dahil sa kalokohan mo. Saway ni Don Fernando. Mabilis namang napatayo ng tuwid si Drake, tila sundalong nagre-report. Pasensya na po pa. Kilala niyo naman ako eh. Kahit ganito ako, mahal ko po talaga ang anak niyo. Seryosong sabi ni Drake na kinangiti ng matanda. Heist, oo na. Tumahimik na kayo at kakain na. Sabi naman ni Doña Marisa habang inilalagay ang huling putahe sa malaking mesa sa labas ng hardin. Nagsiupuan ang lahat, kompleto. Naroon din si naman ng Jess at Manong Edgar na itinuring na ring pamilya. Magdasal muna tayo. Melanie, ikaw na ang mag-lead. Tumango naman si Melanie at ipinikit ang kanyang mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya sa aming harapan at sa pagkain to. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Panatilihin niyo pong kompleto at nagkakaintindihan ang aming pamilya. Amen. Matapos magdasal, masayang nagsalo-salo ang lahat.
Walang katumbas ang ligayang nararamdaman ni Melanie habang pinagmamasdan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Sa huli ay natuto si Melanie na maging bukas sa mundo. Ang galit at puot walang patutunguhan dahil tanging pagtanggap at pagpapatawad lang ang nakakapag-ayos sa lahat ng bagay. Ang dating pulubing may kakaibang mga mata ay nahanap na ang kanyang tunay na yaman, ang isang pamilyang kailanman hindi na siya bibitawan.